Mas marami pa ngayong addict sa shopping kesa sa Kasalanan mo to, Kong TV, Chingitan at V. Bupols ba ang mga Pinoy kaya naa-addict sa mga ganitong klaseng sale? Ngayon guys, sa mga artista nagla-live selling. Oo, Nung nakaraan lang, nakikita ko ang pototoy ng isang senador. Huh? Dahil sa live selling. Legit ba yan? Kagi sino? Ayoko sabihin. Yung asawa ng isang senador. Nagla-live selling. Nagla-live selling. Andun yung si senador na nakiki-live selling. Parang naka-robe. May nalaglag. Pinulot. Bumuka. Di nakita dito. Ay na ang gulo eh. Lawit si Manoy. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang sa podcast namin, my name is Leo Ardina. Ako nga pala, si Paulo Castro. And in this podcast, we talk about personal development, business, relationship, finance, and leadership. So, Sob, kumusta kayo mga Sob? Kamusta mga insan? Megos na ba tayo mga insan? Kumusta? Hoy, speaking of insan, gaganyan-ganyan ka. Balita ko si insan nagtatago na. Totoo ba? Sinong insan natin? Si insan. Akala ko ba sabi mo sa akin? Si Insan Yexel? Hindi. Hindi. Si insan. Si Insan. Si Mr. Nobody. Mr. Nobody. Totoo ba yan? Di naman nagtatago. Ano lang, kumbaga... May death threat. May mga threats daw siya na natatanggap. At very concerned na siya sa kanyang ano. Mga ano daw sabi mga Indian restaurants owner Sa Pilipinas. sa Pilipinas ang tumitira sa ating insan. Kamusta ka ba dyan, insan? Kasi alam mo, tinotroll niya yung mga Indian di ba? Yun lang, insan. Ingat ka, insan. Alam mo, maraming napapatawa yan si insan sa mga kapwa natin Pinoy. Ang problema, yung natotroll niya yung napabad trip sa kanya. Yun nga lang. Baka nasasagasaan kasi baka humihina yung business. Correct. Kasi iniisip, gano'n na yung Lahat. culture sa lahat. Tawa. Yun lang, insan. God bless you, insan. Pero God bless, yung insan. Yung update ba natin sa mga nakaraan nating Ayan nga. topic. Yan nga, Maraming salamat guys sa mga sumuporta, sa mga nanood, mga nag-comment, nagbigay ng mga info. Correct. Dami ngayong mga info guys, kaso lang di na namin mailabas lahat kasi baka manganib din buhay namin, insan. Maraming salamat guys. So, as of the recording of this video, meron na tayong 10 million views. 10 million views sa YouTube. 10 million views sa YouTube. Grabe. Salamat. Thank you sa mga nanood, nag-comment. May mga OFW pa na nag-comment mismo doon, no? At maraming salamat dahil sinusuportahan nyo ang Timawa Podcast. At may mga nag-PM, Sob, na mga nagsusumbong. Naging sumbungan na ang podcast namin, no? As much as we want. Nag-rebrand na ba tayo? Timawa Podcast in Action. As much as we want to help, guys, no? Pero easy lang po, Pag siguro medyo nagkaroon na kami ng mga bodyguard, baka panggain na natin yung mga malalaking sindikato na yan. Pero for now, awareness lang muna, awareness. Pinag-iisipan namin kung paano namin kayo matutulungan. Correct. Na alam mo yon, na safe tayo lahat. No, kasi may mga may message at syempre ayaw din naman nilang yung identity nila, di ba? So, bini-brainstorm pa natin ni Insan Leo yan. At saka, nagko-conduct pa rin kami ng mga own research namin kasi mahirap din naman makasuhan ng libel. Correct. Diba? O kaya ng cybercrime. So, mahirap na. Kaya, due diligence. Pero sa mga nag-message, maraming salamat sa tiwala nyo. Maraming salamat for all of the information. Balita ko, yung Nanggoyo ay nasa Nagoya na. Patay tayo dyan, Sob. Quick ano lang tayo, Sob. Quick update lang. Update lang, tsaka kwentuhan about this. Sinasabi kasi niya ni Yexel na siya ay biktima lang. Biktima lang din sila. Oo. Which, ikaw ba, anong take mo doon? Anong masasabi mo doon? Na sila ay nag-invest lang din at di sila kasama dito. Alam mo, para sa akin, biktima ka lang o talagang totoong scammer ka, wag mong takbuhan kasi may responsibilidad ka. Okay. In the first place, ikaw yung Ikaw yung kumausap sa mga taong to, di ba? Ang lagay nung
kubrahan ng pera, nandyan ka. Ngayong nagkagipitan, nawala ka. Yeah. Diba? Ayaw mo naman yun. Correct. Ako naman, for me, posible na biktima nga din siya. Pero kamote siya. Oo, kamote. Kasi siya yung pumuront sa mga taong pinag-invest niya. Oo. Ang nakikita ko rito, may kakilala rin kasi akong ganito, boss, nung junket days namin. Na hype din. Kasi pumuront lang din. ang galawang kasi dyan, mga sob, no? Di ba ang inaalok ni junket, o yan nila Excel, inaalok nila 5%. Oo. Ang totoong percentage dyan, normally, malaki. 12 to 20%. Malaki. Ibibigay lang sa iyo ng ahente ng 5% para mas kapanipaniwala. Dahil pag binigyan ka ng 12%, magugulat ka na. Or, kukubrahin pa nila yung yung, kunwari, 5% lang. Kung 20% talaga yon, kinubra pa nila yung 15%. Yun nga. Diba? So, normally, pag mga agent ka na ganyan, baka naging agent siya. Feeling ko agent siya. Na-hype din siya. Nakitaan niya ng career opportunity, ng income opportunity. Most likely. Ngayon, yung pera, ang tanong, ano ginawa niya? Nire-reinvest niya ba? Kasi hype na hype siya doon? Hindi. Pinapagawa niya ng One Piece. Uy, libel yan. Hindi. Baka lang, baka. Di ba? Baka nagamit niya. Pwede. Pinapagawa ng One Piece na museum. Pero meron kasi pinapagawa nga, barko ng One Piece, boss. Kaya nga But either way, tama ka doon, Sob, na may atraso ka may accountability ka dito, tapos lumipad ka, natakot ka rin kasi siguro kasi siya mapuputokan, siya makukulong, pero kung yun nga yung mangyari, dapat lang din naman talaga. Lalo na ang balita ko, may iba doon, sila yung tawag dito, nagprenda ng cheque or what, or ng kontrata, nakapirma sila, parang ganyan. So talagang may ka dito, sangkot ka talaga. Kasi sabi nung iba, yung iba daw, yung Hector Pantoliana yung nakapirma, yung iba sila Excel. Sila mismo. Ayun lang. Yari. So sila talaga. Yari, no? Na ngayon ay nasa Nagoya na, kaya yung mga Nagoyo, magdasal-dasal na lang tayo, no, na hopefully maayos to. At sana let's learn from this, no, Correct. Tuition fee, no, mahal na tuition fee nga lang. Pero yun, ikaw ba, Sob, ano bang update sa buhay mo? Ito, naman, medyo busy tayo ngayon, so alam mo naman, pag bare months, yung mga TV guesting natin. Ayup! Busy tayo ngayon kasi marami tayong mga ginagawa sa business namin ni Sobleo. We are doing something bigger, better, and bolder. Yes. We are going global. Tsaka pero by the way, hindi scam to, tsaka hindi 5% interest dito. Grind. 40% dito. Commission. Hindi. So, dito, guys? Walang easy money dito. Grind dito. Grind. Gusto mong kumita rin dito sa ginagawa namin. Our company is now massively hiring. Massively expanding. May mga niluluto kami ngayon to be able to penetrate the global market. Pero again, there's no easy money. You need to train, you need to become a professional at license kami dito, license and become a professional financial consultant. Learn about this. Madali lang naman kasi kami nga, engineer nga kami dati, wala kami alam dito. Pero because of the trainings na, by the way, ay libre naman. Diba? So, yan ang hindi scam. Kasi wala kang, ang scam, naglabas ka ng pera. Tapos wala kang ginawa. Eto, trabaho wala kang binayad, pero marami kang gagawin. Oo. Kasi kailangan mo matuto, kailangan mag-aral, kailangan maging magaling. Diba? So, tsaka busy din tayo, Sob, recently, di ba? Hindi ko alam kung dahil gumaganda na rin traction ni Timawa Podcast, nai-invite na tayo sa mga events. Di ba? Ang dami nating pinuntahang events. Correct. Sa mga city government, nai-invite tayo as speaker nila about financial literacy, di ba? Kaya kung kayo kailangan nyo ng serbisyo ng Timawa Podcast, open po kami, message nyo lang po kami, ha? Opo, if the price is right, medyo. Ganun ba yun? Sabi kasi Tito Mikey, alipin ng salapido Oo nga eh. Tito Mikey, by the way, sorry ako nadadamay ka sa mga to. May content kasi ako, boss, nagkamali ako ng sinabi. Sabi ko, yung asawa ni Excel, si Mikey Ray. Ginawa mo namang mag-asawa si Excel, Sebastian, tsaka Tito Mikey natin. Mali lang. Tito Mikey, I love you. No? Baka tinatag pa si Tito Mikey dyan, yari ka na. Hindi ako good job doon, Tito Mikey. Hindi, may post kasi Tito Mikey. Sabi niya,
tawag dito, na pagbibintangan siya daw yung Mikey. Yung Mikey na scammer, di daw siya doon. Hindi rin daw siya Oo. yung Mikey na asawa ni Alex Gonzaga. Oo. At di rin daw siya yung Mikey na player ng Talk and Text. Ganyan. Mikey Williams. Ay. Pangalan kasi. Oo. So anyway, guys, sa mga kung naiinip ka rito, excited ka na sa topic natin kasi nakita mo na yung title, pwede mong skip tong catch up na to, no? Pwede. Skip mo lang. Oo. Bandang kalagitnaan. Pwede. Di itong unang part namin, kumustahan lang talaga to, no? So, kayo ba mga sob, kumusta ba kayo? We want to hear from you guys. Hear from you. Actually, shout out marami na tayo sob na mga nagko-comment. Sob natin na mga listeners na ngayon ay nagiging part na ng organization natin. Sila, ang pangalan nito? Shout out mo yan. Sila Chester Dave. Chester Dave Abelia. Shout out sa'yo, Chester. Now is training with us, no? Tinetrain, winimentoran namin na maging financial coach, financial consultant. Si Gian Gilpo din, shout out sa iyo, no? Yan, at saka si Gian Isagani, yan, mga nandiyan na yan sa atin. So shout out sa inyong lahat. And of course, speaking of shout out, ang nanalo ng tumataginting na sticker. Timawa Podcast sticker. Timawa Podcast sticker. Pakita natin yan. Pakita mo. Timawa Podcast sticker. No? Pwede mong idikit kahit saan. Okay. So, ang nanalo ng ating Timawa Podcast sticker, shoutout mo. ARC8046. Yan. So, ARC8046, para maklaim mo ang iyong Timawa sticker, i-message mo lang kami sa Instagram para maklaim mo ito and malaman namin kung saan namin ipapadala ang panapanalo ng mong sticker. At kung ikaw gusto mo ring manalo ng sticker, guys, no, ng Timawa. Paano ba yan? Number 1 is mag-comment ka ng secret word namin mamaya. Yung mystery word namin later. Babanggitin namin mamaya. I-comment mo sa YouTube. And make sure to like and subscribe sa lahat ng aming platform in Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and Spotify. At i-share mo tong episode na to sa YouTube, no? I-share mo sa Facebook. At kung sino may pinakamaganda na caption, no? Na learnings about this episode, ikaw ang mananalo ng Timawa Podcast. Tag mo na rin. Tag ka rin ng mga 3 kaibigan mo. Tag ka pala ng 3 kaibigan mo, no, na tingin mo ay mag-e-enjoy rin at matututo from this episode. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, like and subscribe in our YouTube channel at Timawa Podcast. At kung sa Spotify ka naman nakikinig, i-rate mo naman ng 5-star ang podcast namin if you find value in what we do. Makikita mo rin kami sa Facebook and Instagram at pwede ka rin mag-join sa community namin sa Facebook called Men's Self-Improvement. Doon makakausap mo kami at ang mga iba pang members ng community natin that is supporting one another to move to their next level. Back to the podcast. At eto na nga, Sob, no, napakaganda ng pag-uusapan natin sa episode na to. Bakit? Kasi recently, as of the recording of this video, kakatapos lang ng 10-10 sale. Yan. 10 ano ba ngayon? 10-12 ngayon 10-12 ngayon eh. So, actually, meron pa nga hanggang ngayon eh. May sale pa rin eh. Meron, dami. Kayo ba, mga Sob, na nanonood at nakikinig, no? Ano ba yung mga chinek out nyo? Comment nyo naman dyan, di ba? And syempre, bear months ngayon, Sob. Di ba? Kaliwat kanan ang tinatawag nating sale. Yan. Kaching-kaching. Kaching-kaching. Napakarami ng sale ngayon. So, 3-day sale, 10-10 sale, payday sale, payout sale. lahat ng klaseng sale. Lahat clearance sale. Lahat ng sale, mabudol ka lang. Masabi mo lang na shit. Makakatipid ako dito. Makakatipid. Diba? Oo. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa episode na to, dahil sakto magpapasko, malamang magsisibilihan ng mga tao, ang pag-uusapan natin, yung kaadikan ng mga Pilipino sa shopping at sa mga sale. Correct. Kasi boss, alam mo ba? According to studies, mas marami pa ngayong addict sa shopping kesa sa Mas madami na? Oo. Mas marami. Kasi si Duterte, nung dumating, nalinis yung mga addict niya.
Ha? Yung offline nila. Yung tokhang. Tokhang di ba? Kaya nung nag-pandemic, natuto yung mga tao ngayon sa mga online shopping. Di ba? Kanda. Natuto ng mga Lazada, Shopee, lahat. Shein. Zalora. Lahat. Napakadami. Grabe. Mas marami ngayong na-addict na pala sa shopping kaysa sa Nako. Mukhang kailangan ng mag-offline tokhang na naman sa mga ito naman mga addict sa sa sale, no? Sa mga add to cart. Sa checkout. Nakakagigil naman din. Pag may nakita ka pang 20% cashback. Yan na. Yan na. Nangangati na yung gatilyo eh. Oo. Actually, the reason why pag-uusapan natin to mga sob is because isa to sa mga common na dahilan na problema ng mga Pilipino, yung kaadikan sa sale, impulsive buying, yung hindi daw sila makaipon kasi kaka-shopping, kaka-checkout. Dahil hindi makaipon, di na rin nakapag-invest. Ang ending niyan, hindi nila napaghahandaan yung future, nag-aanda utang. Alam mo yun, sa ganitong klaseng problema, sob, napakaraming pwedeng maging resulta na hindi maganda sa buhay mo. Hindi lang pang pinansyal, damay-damay yan Nagets mo? Correct. So, kaya natin to pag-uusapan para matulungan namin kayo na huwag kayong malulong. Yung commercial, yung huwag mong susubukan. Huwag mong susubukan. Pasok mo ngayon. Na huwag kayong malulong sa ganitong klaseng kaadikan. Yeah. Pag-usapan natin, mga sob, bupols ba ang mga Pinoy kaya na-addict sa mga ganitong klaseng sale? Bupols ba kayo? Diba? Mamaya pag-uusapan natin yan, kung bakit. Kasi ngayon, guys, alam mo ba na napakadami na nga daw na naghihirap din na mga Pinoy hindi lang naman dahil sa online shopping but because of this impulsive buying na hindi na rin maganda kasi nagiging habit siya Bad habit pagdating sa finances. Kaya pag-usapan natin kung paano ba makakaiwas dito sa pagka-addict sa online shopping. Yan pag-usapan din natin, Sob, kung masama nga lang ba ang dala nito ng pag-online shopping or may maganda rin tong nadudulot sa mga tao. Yung budol culture, may magandang dulot din ba yan? Oo, may magandang tanong yan Paano ba yan ma-tweak? Okay. Diba? So ikaw ba, Sob? Ano tayo? Totohanan tayo dito. Baka sabihin, ipokrito tayo. Ay, dumaan ng 10-10. Ikaw ba? Bumibili ka ba pag ganyan? Sinasabayan mo rin ba yan? Ikaw? Actually, ito magko-confess na ako. Okay lang ba mag-confess dito sa Timawa Podcast? Ako nga pala si Paolo at isa akong addict sa online shopping. Biro lang. Sob? Coming from experience pala itong episode na to. Hindi, bumili ako. Syempre, di ako dyan, Bumili ako, dami kong chinek out nag-update ako ng wardrobe. Syempre, invite na tayo, podcaster yan, wardrobe, mga natin, mga polo. Yun yung uso ngayon, polo shirt siya, trousers. Talaga. Siyempre, naka-tuck-in dapat tayo lagi. Tsaka, sa online shopping ka bumibili? Sakto yung size sa'yo? Sakto. Sakto lahat. Ang maganda niyan, Sob, pati, dami palang usap-usap tayo nito, tayo din pala Ikaw lang. Tsaka mga mga gamit sa bahay. Okay. Example, mga panglaba. Nakakamura kami, Sob. Okay. Kasi sale talaga. Oo. Bili ka ng mga panlaba, mga liquid detergent. At saka talaga makakamura ka dyan kasi mas mura talaga nilang binibenta dahil wala naman silang physical store na unlike kunyari, magtatayo ka ng store sa mall or somewhere nagre-renta ka pa. Kailangan mo talaga mag-mark up, magpatong dahil gusto mo masambot yung renta mo. Correct. Kung mga online na ganyan. Wala Wala kang physical store na binabayaran. Nilarenta. Tsaka ang maganda rin dyan, Sob. Ito, kunyari, pag sinasabayan namin yung mga online shopping, bukod sa nakatipid kami, nakaka-discover kami ng mga
mga local products na mura lang pero quality. Alam mo yung mga up and coming pa lang na nagpapasiklab pa kaya medyo mura pa lang sila. Pero pag binili mo, lintik sa quality, ang ganda rin naman pala. Talaga, may ganyang experience. Paano nagagawa yung mga ganyan? Shoutout nga pala kay Wendy, no? Talaga? Sa aking jowa na napakatinding magharap-hanap ng mga malulupit na pwedeng bilhin. Grabe, namomonitor niya pa yan. Ako, kung ano yung pinaka-popular at pinaka-maraming bumili, yun na kagad. Hindi ko na nakikita yung mga sinasabi mo, boss, na yung store, upcoming pa lang, bago pa lang, nako-compare ko pa kung mura or what. Hindi ko na yung nakikita eh. Merong mga ganyan. Actually, makikita mo lang naman din yan. Mga recommendation lang din ng ibang tao o kaya sa mga homebodies, mga ganun. Homebodies sa Facebook page. Mga budol, natin budol yan, besties. Budol finds, yan. So, usually, mga pansariling gamit na kailangan ko naman din talaga. No? Tsaka mga gamit sa bahay na kailangan din talaga namin i-replenish from time to time. Ikaw ba? Ako, nag-online shopping ako pero hindi na ako nag-aabang ng mga 10, 11. Unlike before, talagang inaabangan ko siya. Kaso para kasi na-realize ko, ewan ko ako lang. Kunyari, parang konti lang naman yung diferensya. Konti lang, actually. Konti lang yung difference. As in, di ka naman makakamura ng 1,000, parang ganon. Tapos maghihintay pa ako, kailangan ko na ng item, parang ganon. Kunyari, ang normal na binibili ko dyan kasi, boss, mga sabon. Yan. Kunyari, body soap, body wash, yan. Hindi na kasi, ayoko na kasi mag-grocery. No, tamad ako mag-grocery. Yung wife ko nga, si Kim, shoutout sa'yo. Busit na busit yun sa akin. Bakit? Yan trip niya eh. Mamili. Pumunta ng mall para maghanap ng bibilihin. Trip nila yan, kahit boss. wala ka naman talagang bibilihin. Minsan pagpunta mo, kailangan mo lang ng detergent, kailangan mo lang ng sabon na panligo, shampoo. Pag uwi, ang daming nakalagay dun sa cart. Merong Coco Crunch, gano'n. Ang malupit niyan, Sob, inaabot ka ng kalahating araw. Yun nga. Ako ayoko ng gano'n. Kasi sabi ko, hindi. Online na lang lahat ng mga grocery natin. So ngayon, pag meron akong kailangan, meron akong naisip, binibili ko lang agad. Parang din ako nanghihinayang doon sa kaparasong matitipid ko for the 10, 11. Normally pa, ubusan. Oo. Normally pa, yung talagang pag-click mo pa lang, wala na. Oo, so sabi ko, hindi na. Ang laki ng tipid na rin naman itong online shopping. Hindi ko na asamin yung extra laking tipid pa nung mismong 10, 11. Kasi para sa akin, marketing strategy lang yan eh. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel at Timawa Podcast and then click the link in our bio, tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. Alam mo, totoo yan. So, nabanggit mong marketing strategy siya. Kasi, dati, ang mga sale lang, parang nagsimula yan. Ako, nang medyo nagkamuwang-muwang na ako at nagkapera-pera na tayo ng konti, no? Parang kung maalala mo, ang mga usong sale lang noon, mga 3-day sale. Oo. Diba? SM, Robinson. Mega sale. Mega sale. Mega mall. Pagdating sa mega mall. Yun lang. Correct. Pero, bakit yung naisip na, pusa, lang to, marketing lang to? Diba, nauso yung Lazada. Ay, mga online shopping app, no? Mga Lazada, Shein, Shopee. Ngayon niya, TikTok Shop, grabe na rin eh. Correct. Diba? Ngayon, nauso yung mga 11, 22, 33, hanggang 88, diba? So, parang monthly din. Tinapatan nila yung mga mall. May monthly sale na rin sila. Tumalupit ngayon, Sob. No, ask me why. Why? Para seminar lang Ang malupit ngayon, Sob, hindi na nauubusan ng sale araw-araw. Lagi. Meron lagi naka-flash sale. So, matatawag pa ba yung sale? Kaya nga eh. Kalokohan no? Diba? Yeah. At yung mga tao naman, syempre, yung mga medyo mahina-hina ang damdamin. Marupok. Pag nakakita ng ganyan, akala mo talaga, alam mo yon yung steel. Nakalamang ka, parang ganun eh. No, na, actually, boss, since speaking of marketing strategy, alam mo ba, Sob,
na ginagamit to ng mga ano bang tawag sa mga to? Ano? Yung mga nabebenta. Basta ganyan. Seller. Seller. Ano ba? Basta yung mga businesses. Businesses. Business owners. Ah. Ginagamit yun na marketing strategy. Mhm. Yung mga sale na ganyan. Kasi, this is based on psychology, no? Na mga ni-research namin. Number 1, ang tawag dito ay perceived value. Uy, ano ibig sabihin ng perceived value? Kaya Grabe. pala addict ang mga tao sa mga online shopping at lalo na pag sale, Mhm. specifically pag sale, is because people perceive that they're getting more value for their money. Eh yung mga tao pa naman, mga Pinoy, gustong-gusto ng ganyan, yung nakasulit ba? Nakagulang. Or hindi, sulit tong pera ko. Sulit. Sulit tong pera ko. Ang mura nito, oh. Mm-mm. 'Di ba? For that quality. Ang mura nito. Kumbaga yung hard-earned money ko, nakuha ko lahat out of it. Oo. May ganun yung mga Pinoy eh. So that's number 1, no? Perceived value. Okay? Number 2 is, bakit sobrang effective ng sale, yung mga sale na ganyan? It's because it brings urgency. Yeah. Urgency. Kasi normally, 3-day sale lang. May oras, limited time. Kaya 10-10 lang, 11-11 Oh. lang, 12-12 lang, specific date. Ikaw ngayon, looking forward ka, inaabangan mo, na hype ka, 'di ba? Na minsan tuloy kahit kasi timo 12-12. 3 araw pa 'yan bago ka sumweldo eh. Pero Sa unahan mo pa eh. Dahil advance mag-isip ang Pinoy, wala pang sahod, nagastos na. Uutangin pa 'yan. Uutangin pa. 'Di ba? So because of urgency. But itong pinakamatindi. Number 3, the thrill of the hunt. Meron palang mga ganun, boss, Okay. na mga tao na for some, the process of finding a great deal or discount can be thrilling and rewarding for them. Nare-reward sila every time they feel na, shit, still to. Which is, aminado ko, tayo, pag may mga ganyan tayo, di ba, parang pinagayabang din natin sa mga tropa natin. Oo. Di ba, na, kunyari sapatos ko yan, 70% off ko na ko yan. Sobrang mura nito, pare. Di ba? Hindi, tsaka naalala mo, nung nasa Rawai tayo, shoutout kay Sobmigs natin, tuwing meron tayong nabibiling gadget na malupit, tas still pa natin nakuha, tuwing lunch natin, uy, ito, may bago ako. Ano yan? Patingin, tas susubukan natin, tas ang ganda, bili nga naman tayong lahat. Di ba? Ganun eh. Correct. So, may ganun pala din talaga siya. Di ba? Kaya, sobrang effective ng mga sale na ganyan. Ito ngayon, Sob. Ito ngayon yung nagiging problema. Kasi, ayan, ginamit ng mga negosyante para, kumbaga pinag-aralan nila yung behavior ng tao, ng Pilipino, which is, sasagutin ko na isang tanong natin, no? Bopols ba ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, kaya naa-addict sa mga ganitong klaseng sales? Para sa akin, hindi bopols ang mga Pilipino. Ano? Kabaliktaran eh. Ano? Ang mga Pilipino Wais. kasi, madiskarte. Correct. Kaya ngayon, no, gagawin nila lahat ng paraan para makatipid, para Lamang? Oo, hindi. Siyempre, lamang ang may alam eh. Kung alam mo namang may sale, di ba? Dito ka na lang bumili, nakatipid ka pa. Correct. Alam mo yung may ultimo 5 peso, happy ang mga Pilipino kapag nakakatipid sila sa ganyan. Correct. So, hindi bopols ang mga Pinoy. Eto nga lang, may problema tayo. Ano? Ask me what? What? Naaabuso ng mga Pilipino yung ganyang klaseng sistema. Ayun lang. Anong ibig sabihin ng naaabuso ngayon? Ano? Example na lang, Sob. Dahil nga sa kaadikan ng mga Pilipino dito, nakikita ng mga anak nila. Siyempre, ikaw parent ka, di ba? Kung anong ginagawa mo, na parang napapasa mo yan sa anak mo eh. Yeah. Maraming mga nag-trending sa social media. Alam mo ano nangyari, Sob? Ano? Yung cellphone nila, mga bata pa to, mga less than 5 years old. Okay.
umu-order na ngayon. Add to cart, no? Nag-a-add to cart nang hindi alam nung nanay. Di ba marami ngayon, COD lang eh. Correct. Ngayon, nagugulat yung mga magulang, biglang may dumarating ng mga parcel, hindi naman nila in-order. Yun lang. Yung pala, in-order nung anak nila. Correct. Boss, alam mo, may experience na ganyan yung kaibigan na Kim, nung wife ko, kaibigan niya. Na yung anak niya, na parang 4, 5 years old, nagulat na lang sila, nag-check out, nasa 20,000 yung bill. Alam mo malala, nakakonect yung credit card, hindi COD. Wala na. Hindi COD, Wala nakakonect. na. Wala talaga. Tapos, alam mo kung ano yung mga binili? Ano? Puro laruan. Patay kang bata ka. Boss, legit, puro laruan. So, delikado nga talaga yan pag nakikita ng mga anak nyo, may paso. Alam mo alam nila yung paso. Ang tatalino pa naman ng mga bata. Ay, oo. Diba? Di mo alam, minsan kasi pwede mo yung i-unlock using your thumbnail or muka. Di mo alam, natutulog ka, tinapat nung anak ko. Thumbnail, fingerprint. Fingerprint pala. Ginanon, natutulog ka, ginanon yung kamay mo, patay kang bata ka. Ngayon, eto nga yung masama dyan. So, kasi, yung bad habit of impulsive buying or bad habit of buying things na hindi naman kailangan na ipapasa pa sa anak mo. 'Di ba? Na alam mo, maraming masamang epekto to. Yung pwede ba natin pag-usapan 'yon, yung mga masamang epekto ng Pwede lahat dito. Bago natin bago natin sila turuan paano nila maiiwasan. Ito yung mga bad effect niyan, Number 1, yung bad habit nga. Hindi mo na mapipigilan 'yan, no? Sabi mo nga kanina, mas marami pang addict ngayon sa shopping kaysa sa 'di ba? So akala kasi natin noon, pag sinabing bisyo, usually ang naisip lang natin alak, 'di ba? Sugal, 'di ba? Pero hindi nyo alam, meron ding addiction dito. 'Di ba? Correct. Ngayon, dahil na-addict ka na, hindi mo alam na yung financial management mo wasak-wasak na. Ano ibig sabihin 'yan? Hindi ka na nakakaipon. Saan napupunta? Kakabili mo ng mga bagay na di mo naman kailangan. Kala mo kasi nakatipid ka sa sale. 'Di ba? Pangalawa, pwede ka bang magkanda utang-utang? Katulad nga ng sinabi ni Sobleo kanina na hindi pa dumadating yung sweldo mo, ginastos mo na. Kasi gusto mo makasili. Gusto mo makasil! Sale na to Bibili ko to kahit wala akong pera. Anong gagawin mo ngayon? Ganyan yung gigil. Ganyan yung gigil Hawak yung cellphone. Ganyan. Ramdam ko yan Ngayon, mangungutang ka ngayon, friend. Oh, yeah. Kasi, ang ganda nung deal na to Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa'yo sa A15, 12-12. 3 araw lang, friend. 'Di ba? Di mo alam, naging habit mo na rin yung pangungutang. Ay, mga naikinig na mga kabudol dyan, no? Mga in denial yan. Mga, boss? Hindi ko adik. Hindi ako yan. Siguro yung mga timawa nating listeners, yung mga nilalakasan na, no? Parang marinig yung mga asawa nila, no? Tapos, hindi ako yan. wala namang umamin na addict sila Sa history ng addiction, walang umamin. Wala pa. So, the fact na hindi ka umaamin, na yan? Baka. So, kung may mga kakilala kayo ganyan, kunyari mga asawa nyo, mga kaibigan, kamag-anak, iparinig nyo itong episode na to. Tag mo. Huwag mo iparinig, itag mo. Comment mo yung pangalan dito. Para matulungan natin kasi, hypnotized na yan ng marketing strategy. For example, boss, ito, may isang example ko lang naman ng marketing strategy na isang malupit na wow din ako nung nalaman ko na may ganun pala. Napabili ka din? Hindi. Hindi. Kunyari, boss, yung vending machine strategy. Daw yan? Kunyari sa isang school, nagtayo ng vending machine. Coke ang lumalabas sa vending machine. Vending machine ng Coke. Ngayon, tinayuan ng Pepsi. Okay. Na vending machine. Katabing-katabi ng Coke. Tinabihan. Oo. Okay. Anong tingin mo mangyayari sa sales ng vending machine ng Coke na tinabihan ng Pepsi? Tataas yung sales, bababa, o pareho lang? Ay, bababa yan. Dalawa na sila Bababa. Dalawa na sila. Oo. So yung Pepsi tataas, may kihati. May kihati Alam mo ba?
na according to studies, Ano daw? tataas pareho ang sale ng dalawang yan. Oh, Alam mo kung bakit? Bakit? Nung Coke lang ang vending machine, ang choice ng tao, bibili ba ako ng Coke or hindi? So may chance na hindi sila bumili. Chance na hindi sila bumili. Okay. Pero since yun na yun, magkatabi, ang choice nagiging psychological effect sa tao, ang choice niya, hindi na bibili ako ng Coke or hindi. Bibili ba ako ng Coke or ng Pepsi? Oh my gosh. Ganun siya. Kaya akala mo naglalaban sila, nagtutulungan pala. Same with McDonald's and Jollibee. Pansinin mo, magkatapat lagi, magkatabi lagi. Hindi yan dahil magmamakdo ba ako or hindi. Magmamakdo ba ako or Jollibee? Kaya pala, kapag merong isang nagtayo ng McDo or Jollibee, sunod-sunod na, tabi-tabihan na sila. Sunod-sunod. Walang mo. Grabe, 'di ba? Napakatalino. Sino nakaisip niyan? Shoutout mo. Si Marco Vendo. Marco Bendo. Hindi, joke lang. Hindi, tama yun, Sob. Ito. Ang gandang insight niya, na. Totoo yun, Sob. Kung Totoo yun. negosyante ka, pwede mo yung gamitin. Pansinin nyo yan. Kayo din mismo. Ako, nung natutunan ko yun, nung nakita ko yun, sabi ko, oo nga, no. Ako din ganon. Minsan magtatalo pa kayo, ano mas masarap na burger? Jollibee o McDo? Dito ako sa Minute Burger. Ano mas masarap na fries? Jollibee o McDo? McDo. O, diba? Ganyan sila dito tayo sa McDo. Oo nga, no. Diba? Papansin niyo ba yan, mga Sob natin? Yeah, dito so, sa Timawa Podcast, marami kang makukuha golden nuggets. Correct. Kaya manood ka buong episode at huwag ka mag-i-skip ng ads. Parang nuggets ng McDo. McDo, baka naman. Hey, Jollibee. Buti pa sa Timawa Podcast, may nuggets. Hey! Ako yan. Anyway, so sa mga kabudol natin, sa mga Sob, sa mga timawang nakikinig, no, huwag niyong isipin na minamak namin kayo or pinagtitripan namin kayo dahil kami din naman ay dumaan dyan sa phase na yan. But, bakit namin tinatakel to or pinag-uusapan natin to? Dahil gusto naming makatulong. Gusto naming matulungan kayo na, of course, number one is mawala yung addiction natin dito, mawala yung bad habits natin pagdating sa finances, and of course, paano natin ba ito pwedeng ma-turn into pagkakitaan ng pera? Pwede yun? Pwede. Pwede insan. Grabe naman, minekos mo na yan, insan. Paano ba yung insan? Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. So ngayon, ano muna topic tip natin, no? Paano tayo makaiwas sa mga ganito? Paano ba yan? Number 1. Lumayo ka sa mga kaibigan mo na addict sa online shopping. Nako, yung makakate yung daliri. Makakate daliri. Kasi alam mo nangyayari dyan, inggitan yan Damay-damay yan. Oo. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Pag ang kaibigan mo addict sa online shopping, addict ka din. Oo. 'Di ba? Kasi syempre nakikita mo yan, kunyari nasa opisina kayo, no? Yeah. 10-10, edi lunchtime. Lahat ng tropa mo ngayon, nag-i-scroll, naghahanap ng bibili nilang hindi naman nila kailangan. Ikaw, anong gagawin mo? Eh di hahanap ka rin kaysa ma-OP ka. Oo. 'Di ba? May peer pressure yan eh. At saka gusto mo makipagyabangan na mas still tong hanap ko. Oo, tama. Diba? Mas maganda to, mas mura, mas maganda na, mas mura pa. Correct. Loko sa lolo ko. So, pakita mo bigla, So, iwasan niyo yung mga yan, no? So, mahanap kayo ng mga kaibigan nyo ng mga, alam mo yung wais sa pera. Yan, hanap kayo ng mga ganong klaseng circle na hindi porky may sale, bibili. Oo. 'Di ba? Hindi porky may nakitang maganda, di man pasok sa budget, ipapangutang pa. So, hanap kayo. So ngayon, ang gagawin mo after mo makinig nito, tignan mo yung mga friends mo. I-calibrate mo sila. Sino dito yung mga mga medyo addictus pagdating sa online shopping na pati ako nadadamay. Ay, iwasan mo yan tuwing 10-10 sale, tuwing 10-10, 9-9, tuwing payday sale. Iwasan mo sila. Hindi ko sinasabing wag mo na silang kaibiganin, no? Iwasan mo lang sila, maging wais ka rin. Tapos, hanap ka ng mga kaibigan mong wais sa pera. Yung nakikita mo, uy, ang galing nito maghawak ng pera. Uy, ang galing nito sa negosyo. Uy, ang galing nito sa investment. Yan yung mga dikitan mo ngayon. Correct. Diba? Tip number 2, ito napakadali, guys, no? I-uninstall mo yung mga apps na yan. Bakit?
Syempre, one tap away ka lang eh. Correct. 'Di ba? So, whether you like it or not, no? Dahil nga ginagamitan tayo ng mga psychological marketing strategy nitong mga application na to. For example, no? Ikaw, alam ko nakikinig ka, alam ko meron kang Lazada, Shopee. Yan. Alam ko meron. Alam ko. Meron. Tignan mo ngayon yung app. Anong itsura? Nakalagay sa app. Nagbago yung itsura niyan eh. Nagbago. Naging 10-10. 10-10. Tapos meron pang Christmas hat. Ay, talaga naman, may isip mo, ay, Pasko na. Correct. Bili na kaya ako ng mga hindi ko kailangan na papamigay ko sa mga taong hindi naman ako papansinin after ng Pasko. Yung dapat, mag-YouTube ka lang dapat, may kinig ka dapat sa Timawa Podcast eh, no? Kaso, katabi nung app ng YouTube, tsaka nung Spotify, magkakulay pa. Makalagay 10-10. Uy, 10-10 pala. Check Uy, ko 11-11 pala. Check ko kaya, ano kayang mga mura, ano kayang mga sale. Yun. Yan. Ngayon, hindi Lazada, Shopee, baka naman, no? Hindi po namin kayo inaano, kasi, ito yung technique dyan, guys. Ngayon, kung may kailangan ka, kunyari, let's say, na-inspire ka sa Timawa Podcast, gusto mong bumili nitong mga mic na ginagamit namin, install mo. Correct. Wala pang 2 minuto yan. Wala pa. Na-install mo na agad ng Lazada, Shopee. Ang laki na nga ng natipid mong oras na hindi ka lumabas ng bahay at nag-commute para pumunta sa mall. Ano ba naman yung 2 minutong ipaghihintay mo sa pag-reinstall ng app? Di ba? Diba? So, ito kasi guys, no? Ito yung, science behind that. Ito kasing mga application na to, basta one tap away lang yan. Anytime, kunyari na-bored ka. Bored ka eh. Wala kang ginagawa. Aga mo na tapos yung trabaho. Ano yung gagawin ko? Sige nga, check ko nga itong. Pwede mo silang i-check eh. Diba? Ngayon, napapagastos ka pa sa mga hindi mo kailangan. Yun yung iniiwasan natin, guys. Yeah. No, ngayon, Shopee, Lazada, Shein, love po namin kayo. No? Kaya ngayon, kung may kailangan ka, install mo sila. Yeah. Pag install mo sa kanila, orderin mo. Pagka-order mo, check outin mo agad. Kasi nga, ang laking tulong po ninyo. Lazada, Shopee, Shein, lahat ng mga online sale. Yeah. Napakalaking tulong nyo po sa mga Pilipino. Yes, ako I love online shopping. Me too. Nakakasave ako ng time. Nakakasave ako ng gas, ng money, ng effort, energy, lahat. Maraming salamat sa inyo. Sobrang convenient talaga. Super duper. Again guys, ang iniiwasan lang natin dito, yung mga impulsive buying. Kasi may option ka eh. Kasi kung alam mo namang addict ka na, di ba? Tanggalin mo na yung mga opportunity na mapapalala pa yung addiction mo. Yeah. Yun yung technique na yan, guys. And of course, number 3 tip, no? With all of this being said, natutunan mo na-realize mo, yun pala yung mga marketing strategy ng mga ginagawa ng mga businesses, nalaman mo na lahat yan, itong mga tips na to. Our tip number 3 is, huwag kang maging bopols. Yan. Kasi alam mo na nga yung dapat eh. Alam mo na nga yung tama. Alam mo nang dapat umiwas sa mga kaibigan mong addict sa online shopping. Tapos, hindi mo pa rin gagawin. Hindi mo pa rin susundin. Diba? Tigas ulo mo. Insan Walang mangyayari dyan. Now, itong kaadikan mo, kung talaga hindi mo pigilan, no, yung thrill of the hunt, na meron kang mga steals. Itong tip namin, paano mo yan ma-tweak, ma-turn into pagkakitaan mo. Pwede yun? Pwede. So, sa mga mahilig din maghanap ng mga steals, ng mga mura, tas quality, pag nakakita ka, i-hoard mo. Okay. Bumili ka ng madami. Tapos, ibenta mo. Mark upan mo, ibenta mo. Diba? Sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, katrabaho mo. Diba? Kunyari, nakita ka ng headset, whatever, tsinelas, damit. Na naka-sale. Nakita mo, maganda naman, pasok sa taste mo. Mura. Bili ka marami. Okay. I-market mo, gawa ka ng Facebook page. Gawa ka ng TikTok shop. Diba? Ibenta mo sa TikTok, i-live selling mo. Grabe, ngayon guys, sa mga artista nagla-live selling. Nung nakaraan lang, nakikita ko ang pototoy ng isang senador. Dahil sa live selling. Legit ba yan? Legit. Kagi sino? Ayoko sabihin. Hindi ko alam yan Ayoko sabihin. Nahagip ng live selling? Hagip na hagip, Lodi. Yung asawa ng isang senador. Nagla-live selling? Nagla-live selling. Nako. Kilala naman natin to Kilala ko na yan. Kilala natin to Kilala ko na yan. Andun yung si senador na nakiki-live selling. Parang naka-robe. May nalaglag. Pinulot.
Bumuka. Di nakita dito. Ay, naanggulo eh. Lawit si Manoy. Nako. Huli ka. Anyway, no, off topic. Mag-live selling ka. Kasi guys, napakaraming yumaman sa live selling. Napakadaming ngayong namamayagpag at patuloy na yumayaman because of live selling. Tsaka may personal experience ako dyan. Okay. Yung kaadikan ko sa isang bagay na gusto kong bilhin lagi. Pinagkakitaan ko. Naalala mo dati, nagba-buy and sell ako ng basketball shoes, apparels. Kasi passionate ako mag-basketball. Lagi akong dumadaan sa mga Toby's, Sports Central. Okay. Tumitingin ako lagi ng mga bagong sapatos. Gusto kong bilhin eh. Kaso syempre, alam ko hindi wais yun. Ngayon, na-realize ko, bakit kaya hindi ko na lang siya pagkakitaan? Alam mo ginagawa ko? So, nag-aabang ako ng mga 70% sale. Ang dami niyan eh dati. Correct. Dati kasi hindi pa naman uso Facebook group. Pag may nag-sale sa isang lugar, hindi alam ng marami. Konti lang kami nakakaalam. Kami lang na nasa shoe game. So ngayon, pupuntahan ko yon, bibili ako ng mga 5 hanggang 10 sapatos na naka 70% off. Ibebenta ko ng 50% off. Para mabilis. Para mura pa rin nila mabibili sa akin. Correct. Iikot yung pera ko kasi wala pa naman masyadong pampuhunan. Meron ako isa dyan nabili. Ultra Boost Triple Black. Sobrang hype nun dati. Wala kang mabili sa Adidas store. Nabili ko siya niresell sa akin. VNDS. Ibig sabihin ng VNDS, sinukat niya lang, di niya natrepan. Rich kid yung nabilan ko. Okay. So, binenta niya sa akin ng 7,000 lang. Tapos, sinamahan niya pa ng isang Pure Boost. Total na yun 7,000. Kasi gusto niya lang ng mabilisang pera eh. Ngayon, nabenta ko yun. Alam mo kung magkano? 21,000. Na-turn ko siya into 21,000. 14,000 profit, guys. Times 3 yung pera. Dahil sa online selling. Mas malaki pa yan kay Excel. Insan, ha? Times 3 to. Times 3. Doble. Times 3. Triple ang puhunan mo. Ilang linggo lang yan? Saglit lang. Siguro mga 2 weeks lang na-flip ko na agad yung sapatos. Yun. Ang gusto kasi ng mga Pinoy, malaking kitaan, tapos walang gagawin. Wala, X yan, insan. Ito, ang bilis ng kitaan, nag-times 3 yung pera, mas malaki pa kay Excel. Kay Excel, 5%. Ito, 300% growth in weeks. 2 weeks? 2 weeks. In 2 weeks. Pero, effort ka. Effort ka. Ngayon, online na lang eh. Anong effort mo? Maghanap. Pumindot. Correct. So, kunyari, yung mga ganyan na mga flash sale, hoard ka. Tapos, ibenta mo. Correct. Ngayon, eto pa yan, Sob. Di ba, yung sinasabi kasi natin, mag-hoard sila, kailangan nila ng puhunan. Tama? Paano naman kung wala kang puhunan? Napakadali. Paano gagawin? Sige, ikaw muna, Insan. Kung wala ka ngayong puhunan, eto na uuso. Usong-uso. Uso-uso. Affiliate. Yun. Mag-affiliate ka. Affiliate. Ibig sabihin, yung mga... 'Di ba? Mahilig naman tayo mag-TikTok, 'di ba? Hindi na ako lalayo, TikTok na lang. Pwede rin 'to sa Shopee tsaka sa Lazada. Ngayon, example ko dito si Jomar G. Alam si Jomar G? Si ano? Para kang tanga kang hindi ka nag-grade 2. Para hindi nag-grade 2. Ang tibay-tibay niyan. Gano'n. Tayong. Gano'n. Grabe imaginein mo. Payong lang 'yon Bumili lang siya ng isang pirasong payong. Siguro kailangan niya rin sa sarili niya. Pero, ang ginawa niya, in-affiliate niya. Binenta niya online. Parang gumawa siya ng kakaibang technique para magbenta. Yung galit na galit. Hindi ka nag-grade 2. So, alam mo, kaka-affiliate niya. Wala siyang puhunan dito. Kasi ang gagawin niya lang, ipopromote mo lang eh. Para bumili sa yellow basket mo eh. Ginagawa niya lang na nakakatawang video. Nakakatawang video lang. Nakapagpatayo na yan ng, kung di ako nagkakamali, resort out of the money. What? From that affiliate. Resort? So, bahay, resort. Ang dami na. Out of that affiliate. Commissions. Wow. Grabe. At napakarami pa ng mga stories na nag-affiliate lang, napagawa yung bahay, napag-aral yung anak, mga kapatid. Ang dami. So, ayoko mag-live selling kasi yung mga kaibigan ko, baka sabihin, live seller lang ako eh. Kakahiya sabihin, wala akong pera. Ganun? Live seller. Anong masasabi mo dyan? Ayun nga, tanong ka sa'yo paano yun pag ganun? Yung mga kaibigan ko, pagtatawanan ako, live selling di naman bagay sa akin. Sabihin, wala na akong pera, nagbebenta-benta na lang ako. Tama.
Tama yan. Mm. Alam mo, kaibigan, napakaganda nung naisip mo. May tanong ako sa'yo. Ano? Anong pipiliin mo? Marami kang pera o wala kang pera? Ayun. Maraming pera. Di gawin mo. Correct. Gusto mo pala maraming pera eh. Tsaka, ba't mo iisipin lang, yun ang problema sa mga Pinoy, no, na lagi iniisip yung sabihin ng mga kaibigan nila. Yung mga kaibigan nilang basher at di naman sumusuporta sa kanila. Tandaan nyo guys yung mga kaibigan nyo, kung di kayo sinusuportahan yan sa mga negosyo nyo, hindi yan tunay na kaibigan. Oo naman. Hindi yan tunay na kaibigan. Kasi kung tunay kang kaibigan, susuporta ka kahit di mo kailangan nga yung binebenta ng kaibigan mo, dahil gusto mo lang ng moral support, bumibili ka eh. Oo. Hindi yung babash ka, manggagago ka, mantitrip ka pa, pagtitripan ka pa. Hindi yan tunay na kaibigan. Hindi. 'Di ba? Tsaka, ano ba importante sa'yo? Mukha kang mayaman o legit kang mayaman? Kasi sila Kong TV, sila V, mayayaman yan eh. Correct. Mayayaman na yan. Pero nagla-live selling pa din. 'Di ba? At, kunyari, yung V-line, Chinkitan. Yan. Napakadami ng mga natulungan yan. Marami ako nakilalang seller din, no? Kunyari yung libro ni Chinkitan. Madami na nag-affiliate nun, na kumikita ng malaki just by affiliating dun sa libro ni Chinkitan, dun sa V-line. 'Di ba? So kung marami mang yumaman yon because affiliate marketing, kasalanan mo to, Kong TV, Chinkitan at V. 'Di ba? Correct. Kasalanan nyo yan. Correct. Which is, ang ganda. Gumanda ang buhay. Ang ganda ng epekto. Gumanda buhay. Gumanda. Grabe. Diba? Dahil, why? Diskarte. Ginamit lang ang utak. Maraming way para kumita ng pera ng hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Gone are the days na kailangan mo ng malaking puhunan for negosyo. No. Gone are the days. Ang bilis kumita ng pera ngayon, effort ka nga lang din talaga. Effort ka talaga, no? Na mag-live ka, mag-Facebook live ka, mag-TikTok live ka, Mariel nga eh. Oh, imaginein mo ha. Asawa na ng senador eh. Nagla-live selling. Grabe naman nila live selling yan, so. Mga luxury yung nila live selling yan. Wala. Yun talaga. Darating ka rin doon. So, darating ka rin doon. Start ka muna sa mga class A. Why not? Mas malaki kikitain mo dyan kasi mas maraming market sa Pilipinas ang bakya. Mas maraming market sa Pilipinas yung masa. Tsaka isipin mo, Sob, hindi ka gagastos ng pamasahe mo papuntang opisina. 'Di ba? Correct. Sa bahay ka lang yan eh. Nagla-live selling ka lang eh. Diskarte lang ang kailangan, mga Sob. Huwag tayo magpaka-bopols at badala sa mga paggastos sa mga hindi kailangan. But rather, gamitin natin ang utak, dumiskarte tayo, at ang maganda dyan, yayaman pa tayo lahat. Gaganda buhay natin lahat. Diba? Correct. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. So, I hope, mga Sob, nakatulong kami sa inyo. Kung someday, yumaman ka, dahil napakinggan mo to, na-inspire ka, nagbago ka ng mentality, nagbago ka ng habit, nagsimula kang maghanap ng mga sale para ibenta, nagsimula ka mag-affiliate marketing, nagsimula ka mag-live selling dahil na-inspire ka sa episode na to. Sana someday itag mo kami. Yan. Dahil yan na nagpapasaya sa amin. Kung magbago man ng buhay mo because of that change of mindset, because of this episode, tag mo kami, message mo kami. At huwag mo kaming kalilimutang regaluhan ng sasakyan. Joke lang yan agad. Hindi, kung anong binibenta mo. Diba? Or pwede rin to as, not necessarily yung ganyan. But kunyari, as simple as, tag mo kami, Timawa Podcast, dahil napanood ko tong episode nyo. Oo naman, joke lang naman yung sa akin lang yan to. Sa akin lang yan. Di, gusto ko rin kasi yung kotse. Hindi, tag nyo kami. Kunyari, na-inspire ka, dahil dito nagkalakas ka ng loob na magsimula dito, na matagal mo na rin naman sigurong gusto, pero vinalidate ng episode na to, tag mo kami, share mo sa amin yung story mo, susuportahan ka namin. Tsaka yung, Sob, as simple as, hindi na po ako gumagastos ng basta-basta, or nakaipon na po ako, Timawa Podcast, dahil napanood ko to, or nakapag-invest na po ako, Timawa Podcast. Or yung asawa ko, hindi na addict sa Shopee, Lazada. Tag mo kami. Gusto naming makarinig ng mga ganyang istorya na somehow
nakatulong kami, naka-epekto kami ng maganda sa buhay nyo. So, yun ang sa mga naghahanap, sa mga gusto manalo ng sticker. Yan. Ano ang secret word natin ngayon, Sob? Ang secret word natin ay wais. Wais. Yan. So, i-comment down mo yung word na wais sa comment section at i-share sa lahat ng social media platforms at itag ang 3 kaibigan mo at yung may pinakamagandang caption sa episode na to, mananalo ng Timawa Podcast Sticker. Yan. Naka-sale tayo ng sticker, guys, ha? Oy, maglalabas din kami ng Alpha merch. Ay, ng ano pala, sorry, ng Timawa Podcast Abangan merch. Yan, guys. Abangan nyo, sana magustuhan nyo, no? At magpabudol kayo. Kasi medyo nagre-research pa ako kasi gusto kong tapatan yung MNLA. Ano yun? At di mo alam MNLA, boss? Hindi. Frank Mendoza yan, idol yan. Wala, hindi. Ang iniisip ko kasing tatapatan natin, High Minds. Ay, ganun. High Minds agad, boss. Hip-hop ka pala, Sob. Hindi, grabe si High Minds ngayon. Grabe. Online selling lang din Yan, Sumikat MNLA, yan, High Minds, malulupit yan, mga local brands. local brand. Diba? So, Real Jokes Clothing, yung mga ganyan, diba? Baka naman, ha? Pwede nyo ako magpadala. Susot namin yan. Total, dati pa naman akong frustrated akong hip-hop. Oo, sampulan mo. Papatikibig kita ng mga... Anyway, mga Sob, I hope nag-enjoy kayo sa episode na to. Kita-kita ulit tayo sa next episodes ng Timawa Podcast.